Yan, dumating na po yung ating Lito Kala, pang charge ng mga rechargeable battery. Hindi ko na so ayan yung loob niya, meron siyang manual, so hindi na natin basahin niya kasi nakailang palad ako sa YouTube. Tsaka ayan, USB cable. So ito siya. Ayan, alam panalo to. Tapos subukan nga natin. Sa connection niya, mayroon siyang 5 volts, 2 amperes in. So yun ang requirements niya para magamit mo siya. At kung may battery ka naman dito, magagamit mo siya as power bank dahil mayroon siyang USB out. So power natin. Ayan. Gamit lang tayo iba, charger. Yun, nag-boot up. Siyempre, yun. Pagka nalalawas, pag wala siyang kargang battery, sabihin, null yung subukan natin kargahan itong battery. Lagyan ng isang battery. Yun. So, pag nilagyan natin ng battery, nagbiblink siya. So, yung pag nagbiblink, pwede mo siyang bagong sa test, pwede mo sa charge. Pwede mo rin gamitin ng mas mataas na current, pero alam mo, parang dito lang sa slot na to. Yan. So, ngayon, charge yung gagawin niya. Yan. Ngayon, kung gusto mo naman gamitin siya sa test, para malaman mo kung ilan yung capacity ng battery, ipapakita natin yan. So, pindutin mo lang ito ng matagal. Pag nag-blink na, punta ka sa test. Yan, hanggang sa matay. Ang gagawin niya dyan, ipo-full charge niya, tapos i-discharge niya. Then, susukatin niya kung ilang milliampere hour yung na-discharge niya. So, yun yung capacity ng battery. So, mamaya testingin natin yan. So, balik muna tayo sa charge. Yan. Sa charge naman, tayo natin ito yung hindi, ito yung ibig sabihin na dinro niya. Nilabas niya na amperahe habang ginagamit ko siya sa pag-charge. Ito, pinapakita niya kung ilang porsyento na siya. Ito kung ilang oras mo na siya ginamit. At ito yung currently voltahe niya. So, yung current naman, tinagalan mo yung pindot, kung gusto mong patayin yung backlight talaga. Pagka pinatay mo yung backlight. Kung gusto mong buksan, pindutin mo lang. So, try natin lagyan ng kompletong baterya. Tanda nyo, 1 milliampere naka-charge. Tingnan natin kung magbabago yan. Ayun, kita nyo, automatic lumipat siya sa 4 at 500 mAh. Tingnan natin 1 kung naka 1,000 pa rin siya, di ba? So, lalagyan natin ito kung isang side. Yan, lumipat siya sa 2. Tapos tingnan natin ulit yung 1. Yung 1 niya, naging 500 milliamps na. So, pagka dalawa sila sa 1 and 2, nagsama ng dalawa, hatiin niya rin 500 milliamps na. Yan. So, 4 yan. Yan. So, ngayon, charge siya. Subukan natin tanggalin. Pag tinanggal natin yung charger, lalabas na gagamitin mo siya as USB or power bank. So, subukan natin kung talagang pwede siyang as power bank. Yan. Yan. Yan natin power bank. Subukan natin to cellphone. Ayun, nagcha-charge siya gamit yung mga cell na dito. So, pwede siyang power bank. Kung kung nag-run out sa inyo, pwede natin siya magamit. So, balik tayo sa charging niya. Ayan. So, pagka inan mo siya, nakasagay sa sabay-sabay, pwede siyang papasin natin, magbiblink ulit yan. So, pwede natin siyang gamitin sa test mode. Ngayon, test natin kung itong mga nabili kong battery na nakalagay ay 2,200 milliampere hour ay talagang 2,200 milliampere. So, ayan lang natin siya na test. Tapos, babalikan natin mamaya. Okay. So, ayan. Currently, nasa discharging na siya. Nag-charge na siya kanina. Then, ngayon, dini-discharge niya dahil ang mode natin ay test mode. So, usually, pagka test mode, ganun talaga. Ipo-full charge niya, then i-discharge niya para malaman yung capacity ng baterya. So, babalikan na lang natin ito ulit mamaya dahil i-charge niya ulit to. Maraming salamat. Hello po, ayan, blinking na po yung end. Isabihin na tapos na ang testing ng baterya. So, kung titignan natin, 10-15 milliampere hour lang ang kanyang rate. So, malayong malayo sa
sinasabi na 2,200. So, hindi po legit yun. Sa bagay, mura naman po talaga yung pagkakabili ko. So, yan ko na po ito. Maraming salamat po.